Hello, good evening. Yo, evening bro. Hello, brother Jess. Good evening. Yo, Hello. sama tayo. Alive na tayo, di ba? Yes, nakalive na tayo, bro. Yung Yun. dalawa All pala right. tayo si Brother Mark Joseph and Brother Francis. Yes, So, ayan. welcome to for the session. Yan, so magandang gabi, no? Pagpasensyahan nyo na kung kami ay tawag doon, kung kami ay medyo late, ano? Ayan. All right. Yan, so ngayon, brother Jess, no? Bati muna natin sila ng isang magandang gabi sa lahat ng mga nanonood sa atin. Isang magandang gabi sa inyong lahat na mapagpalang linggo at binabati namin ang lahat ng mga dumidepensa at mga nagtatanggol sa ating pananampalataya. Ano? Kaya ngayong gabi, ito, gaya ng aming pinangako sa inyo, mga kapatid, mayroon tayong Kung halimbawa sana kung may dalawang device ka tapos papasukin mo din yung isa mong device saka mo gamitin yung ano para sa music yung isa, okay yun. Para di siya sapaw. ayan. Mm-hmm.
So, by the way, yung ating mga kasama na dyan sa screen, si Brother Mark Joseph, no? Reverting Catholic from Born Again Christian Church and from INC, no? And Di ba pwede mag-open camera? Umuulan ata. Open cam daw, open cam. Di ba pwede mag-open camera yan si Brother Mark Joseph para makita natin yung kanyang kagwapuhan. Yeah. lang. Open. Madilim eh. Medyo madilim. Yun, nasa diliman ka nga. Nasa diliman ka. Hoy, Brother Anthony, dati nung nag-Apollo session tayo, ikaw din ay nasa diliman. Hanggang ngayon naman pagka namatay itong ilaw dito, madilim na talaga sa akin. Buti nga, hindi pa sila nagpapatay ng ilaw eh. Ayan. Brother Mark Joseph, makakapag-open ka ng camera? Bro. Asang ko yung brightness. Hindi, malinaw naman kanina, brother. Okay naman. Ayan, okay. Ayan. Nasa diliman nga siya, bro. Seryoso ba? Nasa diliman siya. Nasa kadiliman nga siya. Ayan, so habang tayo ay naka-on air na nagkikwentuhan, ay umpisahan na natin ang ating talakayan kasi gumagabi na. Ayan, so magandang gabi brothers sa ating lahat. Ulit. Ayan, kasama natin si Brother Anthony. Okay, yes. So, kulang na lang si Brother Hamsky para tayo ay mag-reunion lahat. Ayan. So, ano nga ba yung meron? Ano bang topic natin? Ang topic natin ngayon, bro, ay dahil malapit ng kapistahan, tayo ay mag-discuss about sa Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary. Ayan. So, ang kapistahan nito, brothers, no, ay sa December 8 na, no, ng December 8. Ayan, tama. So, ayan ay Solemnity of the Blessed Virgin, Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary, no? So, sa ating doktrina, mga brothers, no, or ating dogma ng simbahan, ang Immaculate Conception ay nangangahulugan na ang ating mahal na Birhen ay siya ay Immaculata Conception sapagkat siya ay walang bahid o malinis sa walang bahid ng original stain of the original sin, no, na minana kay Adam at Eve. No, so sa Bible kasi may mga exception, no? Kasi ang sabi nila sa Romans chapter 6 verse 23, no? Ang lahat ng tao ay nagkasala, no? So pinapalagay nila nakasama dito yung mahal na Birhen. So ngayon tatalakayin natin, brothers, lilinisin natin, no, mula sa akusasyon ang mahal na Birhen na siya ay nagkasala, no? Yun yung ating pag-uusapan ngayon. So, Brother Anthony, yung thoughts regarding our topic? Ayan, yun nga yung isa sa mga isa sa mga tinutuligsa nga sa atin ng hindi natin kapananampalataya. At saka marami ding mga nalilito diyan. Kasi unang-una diyan kasi ang puntos natin dito, no, na si Santa Maria ay walang bahid kasalanan, o yung tinatawag na original sin ay yung doon pa lang sa doon sa paglilihi mula doon sa kanyang mga magulang.
hindi doon sa paglilihi niya kay Kristo. Hindi ganun ang konsepto ng Immaculada Conception, kundi yun ay galing yun. No? Galing yun doon sa mga magulang. Doon sa yung pagiging malinis niya sa pagiging doon sa bahid ng kasalanan, magmula doon sa naging magulang niya. Magmula doon sa hanggang sa pagdating ng kila Adam and Eve nga, na hindi siya yung naging alipin ng kasalanan. Yun yung sinasabi nga, yun yung sinasabi natin doon sa puntos ng ating pinag-uusapan ngayon. Yun ang yun pa lang yung ating thoughts ngayon. Yan. So, yun. So, Brother Jess, sa ating pananampalatayang Katoliko, alam naman natin ever since, na kaya bumaba ang ating Panginoon sa Kristo ay dahil para tubusin tayo sa kasalanan. Isa sa mga sinasabi nila, kaya daw ang ating mahal na Birhen ay hindi dapat respetuhin o galangin ng ibang sekta sapagkat isang araw ay nagkasala. Iyon yung ipinipilit na lahat ng tao nagkasala. Kaya bumaba si Kristo at si Mama Mary, ang sabi niya dito sa Bible, ako ay nagagalak sa Panginoong kong aking tagapagligtas. Pinagpapalagay nila, Brother Jess, na ang ating mahal na Birhen, kaya siya nangangailangan ng tagapagligtas ay sapagkat siya ay may kasalanan siya. Oo. Ayan. Nakabase ito sa nakabase sila sa Romans 3:23 na ang sabi, all have sinned and fallen short of the glory of God. All. Kasi nakalagay all. Then sa 1 John 1:8 naman, sabi dito, if any man says he has no sin, he is a liar and the truth is not in him. So, tsaka yun nga, sabi ni Brother Ben, parang sabi nga doon ng Mama Mary, my soul rejoices in God is in her. Sa Luke 1:47. So, sinasabi ng mga Protestants o mga born-again Christians, Mama Mary clearly understood na siya ay isang makasalanan at ginabi niya daw ito kasi kailangan niya. So, hindi mali na yung fight. Naka-bathroom yata siya. Ayan. Ay, yata ako, naka-echo yata. Ayan. So, yun, naka-echo nga din. Brother Jess, bago natin ituloy ang pag-aaral, may promote muna ako. So, ang ating tatalakayin actually, karamihan ng aking sasabihin ay galing sa libro nito ni Brother Marco, si Evangelista, si Maria, ayon sa Biblia at simbahan. Ito ay mabibili ito siya. Ito ay libro ni Brother Marco, Evangelista. Medyo inaano yung sounds mo. Okay, mas maganda alisin mo na para medyo maganda tayo. Meron pa din? Oo, meron pa rin. Meron pa rin. Nasasapaw dun sa sinasabi ni Brother Denmar, napakahalaga nun. Ayan, wala na? Oo, ayan. Sige, continue, Brother Denmar. Ulitin lang natin, yung ating tatalakayin, at mostly sa aking mga sasabihin, galing dito sa libro ni Brother Marco Evangelista, na pinamagatang si Maria ayon sa Biblia at sa simbahan. Ito ay mabibili ninyo sa Shopee, sa napakamurang halaga. So ito, mga kapatid, ay lahat ng cost ng mabibili ninyo dito ay mapupunta sa pagtulong ninyo sa apostolate at ministry pa Brother Marco Evangelista sa kanyang programang Apologetica tuwing linggo yan, 2:00 sa Radio Veritas, Ayan. Mas maganda siguro kung meron akong babasahin na isang reference Catholic reference ito.
Catholic reference ito galing doon sa bull yung sa kanyang bull ni Pius the 9th. Pius the 9th yung bull niya nung Pabilis Deus noong December 8, 1854. Ano na pala nito? 1854. Ang sabi nga dito sa Immaculada Conception, ayan, by the authority of our Lord Jesus Christ, of the blessed Apostle Peter and Paul, and our own authority we declare, pronounce, and define the doctrine which holds that the most blessed Virgin Mary was from the first moment of her conception, by a singular grace and privilege of Almighty God, and in view of the merits of Jesus Christ, the Savior of the human race, preserved immune from all stain of original sin, is revealed by God, and therefore firmly and constantly to be believed by all faithful. Ito yung yung bull ni Pope Pius the 9th noong December 8, 1854, noong binaba niya yung pagiging dogma, no, ng Immaculada Conception. Ang ganda ng pagkakasabi. Kaya nga nung after nito, no, merong may binigay na puntos. Ano ba yung mga points ng dogma? Ano yung mga points ng dogma? No? Merong mga 6 na puntos na binigay. Una, ang first point ay si Maria ay hindi nabahiran ng salang orihinal sa unang sandali ng paglihi sa kanya ni Santa Ana. Yun sa nanay niya. Kumbaga, wala siyang bahid ng kasalanan o hindi siya nabahiran ng kasalanan galing doon sa mamanahin niya dapat na magiging kasalanan doon sa doon sa kay Santa Ana, doon sa nanay niya. Pero kumbaga sa siya doon. Naging exempted siya doon, 'di ba? Number 2, ang salang orihinal ay ang kawalan ng biyayang nagpapabanal o yung sanctifying grace. Yun yung salang original na sinasabi. Kaya si Santa Maria ay inangantasa ng depektong ito, o kumbaga exempted nga siya doon sa ganung doon sa defect. In defect noong doon sa galing sa kanyang magulang, kumbaga naging exempted siya doon. Number 3, ito ay biyayang hindi matatamo libang ipagkaloob ng Diyos. Kumbaga pag pinagkalooban ka ng Diyos na mangyari sa iyo yung bagay na ganon, pagkakaloob sa iyo. Pero pag hindi. Si Santa Maria lang yung may ganong klase ng pribilehiyo. Kaya nga sabi nga dito ito'y isang pribilehiyo. Kaya nga kasasabi lang natin kanina, ito'y isang pribilehiyo na tanging sa kanya lamang pinagkaloob. Yun yung pangatlong punto ron ng dogma, no? Pang-apat na punto, ang sabi nga, ang dahilan o yung efficient ng kanyang pagiging Immaculada ay ang Diyos na makapangyarihan. Ang dahilan pala kung bakit naging Immaculada Conception siya, hindi dahil doon sa kanyang naging magulang. Kumbaga galing yun sa Diyos. Grasya nga, kaya nga sabi nga doon sa sinabi nga natin kanina, yun yung grasya ng Diyos na pinagkaloob sa kanya. Panlima. Actually, Brother Anthony, para mas lalo nilang maintindihan, no, bakit na-assert natin itong ating paniniwala na patungkol sa Immaculate Conception. Sa totoo lang, brothers Francis, Brother Mark Joseph, Brother Anthony, Brother Jess, sa ating katisismo, sa number 88, no, until 90, ang dogma, no, ang dogma ito ay sinasabi dito na ito ay isang revelasyon sa Diyos, no, na siyang ipinipilit na ipaniwala sa mga Kristiyano, sapagkat ito ay infallible teaching. So galing ito sa Diyos,
no? Pag sinabi natin revealed by God. Pag sinabi natin dogma, ito ay inihayag ng simbahan na dineklara ng simbahan na ito ay revelasyon ng Diyos. So walang makakatutol dito sapagkat ito ay ibinigay kay San Pedro, no? Doon sa Mateo 18:18. Ang sabi doon, anuman ang itali mo sa lupa ay ipagtatali sa langit at anuman din ang ikakalag mo sa lupa ay ipagkakalag din sa langit. Tanging si San Pedro, mga kapatid, ang binigyan ng otoridad na magpaliwanag, no, ng doktrina ng simbahan. Wala nang iba, walang pastor, protestante, walang ministro, no, at lalong-lalo ng walang propeta, no, na nagki-claim ngayon na nagpapakilala na makapag-i-interpret ng aral ng simbahan, no. So ibig sabihin nito, Brother Anthony, ito palang dogma, bukod sa sinasabi natin doktrina, ano ang pagkakaibang dogma at doktrina? Ayan, madalas din silang nagkakalituhan dyan dun sa doktrina. Basta sinabing doktrina, basta sinabing dogma parehas lang yan. Pagka sinabing doktrina, dogma agad. Parehas lang, sabi nila. Diba? So, yun may mga differences. Brother Anthony, ang dogma ay revelation na galing sa Diyos, no? Ito ay napahayag pala ng Santo Papa sa pamamagitan ng magisteryo ng simbahan. Ano? At ang doktrina, ito ay nakasalig na mismo, no? May kinasasaligan siya mismo sa banal na kasulatan at sa apostolikong tradisyon. Apostolic tradition, hindi tradisyon ng mga tao, apostolic tradition, kasi magkaiba yung sinasabi nila, brothers, na tayo daw mga Katoliko, puro daw tayo tradisyon. No? Puro daw tayo tradisyon ng tao na wala naman daw katuturan. Inuulit natin. Magkaiba kasi yung human tradition sa apostolic tradition. Kasi kapag apostolic tradition, it is concerning the faith. Pero pag sinabing human tradition, kagaya ng mga tradisyon ng mga Hudyo na kailangan maghuhugas ng kamay, yun yung parang tradition that has nothing to do with the faith. That has nothing to do with the teachings of the church. Ayan. So, lilinawin natin yung sinabi ni Brother Anthony kanina, bukod naman malinaw naman talaga, daragdagan pa natin ng konti. According dito sa katisismo ng ating simbahan, bilang 492, ano sabi dito? Ang katangi-tanging kabanalang ito ni Maria na pinagyaman mula nang siya'y ipaglihi ay nagmumulang lahat kay Kristo na tumubos sa kanya. Siya ay tinubos sa isang natatanging paraan ayon sa merito ng kanyang anak. Pinagpala siya ng Ama sa lahat ng uri ng biyaya spiritual sa langit sa pamamagitan ni Kristo, higit pa sa alinmang kinapal. Siya ay hinirang ng Diyos bago palalangin ang sanglibutan upang maging banal at kalinis-linisan sa harapan niya sa pag-ibig. No? So meron tayong mga puntos dito, brothers, no, na dapat linawin. Okay. Yan, na dapat natin linawin. Una, ang sabi dito, mga kapatid, no, si Maria ay iniligtas ng ating Panginoon sa Kristo sa natatanging paraan. No, according sa ikalawang punto 1:10, Kapitulo 1, versikulo 10, mayroon tatlong bahagi, no, tatlong stage, no, ang kaligtasan, no. Ayan yung sinasabi nating justification, sanctification, glorification. No, ang sabi diyan, iniligtas, no, nagligtas at magliligtas. Okay. Saan diyan ngayon ang magiging papel ng ating mahal na Birhen, no? Ang sinasabi natin diyan, ang stand natin diyan, ang mahal na Birhen ay iniligtas na, no? Iniligtas na bago pa bumaba ang Panginoon mula sa mga kalangitan. Ano? So yung sa Luke 1:47. Yun nga yung sinasabi nila na ang sabi,
kailangan daw ni Mama Mary ng tagapagligtas. No, sapagkat sabi niya, ako'y Oo, nagdadala kailangan niya. sa Panginoon tagapagligtas. Ang ibig lamang sabihin ng mahal na birhen sa kanyang sinabi, ang Panginoon ay tagapagligtas. O halimbawa ito Brother Francis, halimbawa, ikaw ay naglalakad sa kalye, no? Ngayon, merong kanal, no? So, ililigtas ka ng Panginoon bago ka pa pumunta doon. No? Ayun yung nangyari. No? Hindi yung, kasi pwede ka namang iligtas na lublob ka na doon. Meron ka ng instance eh. Inilublob ka na doon at ang mangyayari, doon ka pa lang ililigtas. Or it's either nalubog ka na doon bago ka pa iligtas. So, alin ka doon, bro? No? Hindi ka pa nakakapunta doon sa kanal na yun, iniligtas ka na. Tayo kasi nalublob na tayo sa kanal bago tayo iligtas eh. Oo, ganon. Ganon, brother. Kay Santa Maria kasi, ang system niyan, bago pa lang siya mapunta sa Putikan, no, doon pa lang sa time na pinaglihi siya ni Santa Ana. Kumbaga sa meron kasing tinatawag na mamaya, kumbaga sana iisa-isahin natin yung tinatawag na preventive redemption. At saka isa pa. Brother Denmark at Brother Anthony, sa Luke 1:47, ang sabi doon, wait lang, basahin ko. And my spirit rejoices in God my Savior. Ano ba ibig sabihin ng Savior, di ba? Ang ibig sabihin ng Savior ay preserver. Saan siya piniserve ngayon? Sa sin. 'Di ba? Madali lang eh. Ayan, mamaya isa-isahin natin 'yan. Ito yung isa pa sa sa puntos, yung pang-5 puntos na kanina. Sabi nga dito, isa pang dahilan o yung tinatawag na meritorious cause ay ang pagtubos ng Panginoong Hesus. Siya ay tinubos din sa isang natatanging paraan. Ito nga yun. Yung redemptio preservativa. Yun yung tawag doon, yung theological term. Ito'y pagtubos sa paraang bago pa lamang nahawahan ng kasalanan ay tinubos na. Kaya nga preservative. Tanging sa kanya lamang ginawa ito sa dahilang siya ang magiging ina ng Diyos o siya yung magiging ina ng Panginoon. Yan, yung redemption reparativa naman, yung isang term naman yung para sa atin. Ito'y patungkol naman sa atin na nabahiran ng salang orihinal, tayo ay tinubos at pinagaling buhat sa bahid ng salang orihinal. Iba yung redemption preservativa o yung preservative salvation. Iba yung redemption reparativa o yung pagkatapos nating mabahiran ng kasalanang orihinal, saka tayo ililigtas. Sa kanya kasi bago pa lang sana, no? Dahil kasi naturalesa din siyang tao, magkakasala dapat siya. Pero yun ay dahil sa grasya ng Diyos na binigay kay Santa Maria, doon pa lang sa paglilihi pa lang ni Santa Ana sana sa kanya, doon pa lang doon sa nanay niya, nailigtas na siya. Kumbaga sa hindi siya naging kamukha natin. Ito nga yung pang-anim eh. At saka Brother Anthony, meron niyang talata sa Bible. No, may talata yan sa Bible. Ayan, mamaya anuhin natin, isa-isahin natin. Mamaya isa-isahin natin. Ito nga pang-anim. Puntos muna. Puntos muna. Ito yung pang-anim. Ang pinakahuli yung final cause. Dahilan ay ang kanyang pagiging ina ng Diyos, di ba? Kapag ka ikaw ay nanay ng Diyos, di ba? Si Santa Maria ina ng Diyos. Ayan, sa January 1, natin yan, i-elaborate natin yung Mother of God na yan. Kung ang Diyos ay malinis, dapat lang yung kanyang dadaanan ay malinis din. Hindi pwedeng mabahiran ng kahit na anong klase ng dumi.
'Di ba? Ito nga itong isang magandang ito yung isang magandang halimbawa. Ito alam na natin 'to. Dito sa Genesis chapter 3 verse 15. Ang sabi dito, ayan at papag-alitin ko ikaw at ang babae at ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Ito ang dudurog sa iyong ulo at ikaw ang dudurog sa kanyang sakong. Ito ang problema. Sino itong babaeng to? Kung yan ay si Eva. Kasi nung panahon kasi niya si Eva ang pinalayas niya kasi sa paraiso Kausap niya si Eva. Oo, kausap niya. Noong time na yan noong time ng context. Sa context. Pero yung babae dyan, kung si Eva talaga ang tinutukoy dyan, hindi na siya kumain ng kasalanan Hindi. Ibang point yun. Nabahiran kasi siya ng kasalanan Kumbaga hindi na siya. Napasakop, kumbaga napasakop na siya doon sa napasakop na siya doon sa ahas no? Oo. So hindi Meron kasing babae doon na tinutukoy doon. Yun yung tinatawag natin kasi sa ating Katoliko, ang tawag natin diyan yung proto-evangelium. O yung tinatawag na unang ebanghelyo, yung pinakaunang good news, no? Na naganap noong doon sa Eden. Ito yung ngayon. Kung ang isang babae ay maglilihi ng isang binhi at yung isang ahas na yan ay meron din sariling binhi. Kung ang maglilihi ng isang binhi na lalaban doon sa kabilang binhi at yung babaeng yun na dudurog doon sa ulo ng ahas, kung yung babaeng yun nagkasala, ibig sabihin na nasa ilalim na rin din siya ng kapangyarihan ng ahas. Kasi ang ahas ay kasalanan. Nasa ilalim na rin siya ng kasalanan. Teka lang, kanina ka pa banggit ng ahas, Brother Anthony. Para may significant Sino ba yung ahas na yan? Hindi. May merong significance kasi Kaya inuulit-ulit natin Yung matandang ahas sa Revelation. Bukod kumbaga sa dito muna tayo sa Genesis. Kaya nga sabi nga kung halimbawa kung yung babaeng ito na sinabi sa Genesis ay may bahid ng kasalanan, merong original na kasalanan, merong aktual na kasalanan, merong kahit na anong klase ng kasalanan, nasa ilalim na nga siya ng diablo. Pero hindi Ang sabi siya daw yung babaeng daw yun ay dudurog daw sa ulo ng ahas. Anong talata ulit? Sa Genesis 3:15. Sige. Kaya ibig sabihin nun, dito pa lang sa talatang ito, mapapatunayan natin, malalaman na natin na yung babaeng tinutukoy diyan ay hindi siya napasailalim kahit kailan. Kahit kailan, hindi siya napasailalim ng kasalanan. Kapangyarihan ng kasalanan, maski original man yan o aktual na kasalanan. Yun yung isa sa magandang significance, kaya maganda rin ulit-ulitin din yung basahin ng Genesis chapter 3 verse 15 in relation doon sa Immaculata Conception. Kaya nga sabi papaano magiging kaalit ni Santa Maria ang diablo kung siya ay alipin din ng kasalanan? Paano pa natin Brother Anthony, na yung babae yan ay talagang si Santa Maria, no? Yan. Ito yung baga sa maanuhin natin. Sabi nga, baka may sasabihin si Brother Francis. Ang $1 million question kasi dyan, kung hindi si Maria yan, sino? Hindi ba? Kasi ang lahat ng tao, sabi nila, ang lahat ng tao ay nagkasala. Babae at lalaki yan. Kung lahat. Di ba?
Ngayon, sino ngayon yan? Kung hindi siya yan. Isa yan sa tanong. Kaya nga kung halimbawa, kung titignan natin din yung yung prinsipyo na ipinahahawig ng Biblia, ito yung sinasabi sa Lucas 1:28. Sabi nga dito, at pumasok siya sa kinaroroonan niya, yung yung Anghel Gabriel na nagsasabi, magalak ka, ikaw na totoong pinakamamahal ng Panginoon. Ang Panginoon ay sumasayo. No, yung talagang sinasabing pinakamamahal. Totoo, ikaw ang pinakamamahal ng Panginoon, 'di ba? Kung ikaw yung pinaka mamahal ng Panginoon. At saka Brother Anthony, sinasabi nila about kay Mama Mary na bakit daw parang sinasamba natin si Mama Mary kasi ating hail, full of grace, Lord is with you. Kasi ito yan katulad doon sinasabi mo na siya yung pinakamamahal ng Diyos. Amen. Ang Diyos ang unang nagparangal sa kanya. Ang sabi ng anghel, di ba ang mensahe ng Diyos ay pinahatid sa anghel. Ano sabi niya? Hail Mary. Purihin ka, Maria. Di ba purihin ang Tagalog? Ano ba ibig sabihin ng hail? Ano yun yung ano ibig sabihin ng hail? Praising kasi yun hail, purihin, ba? Purihin. So, ang Diyos ang una nagparangal sa kanya. Ang sabi pa ay, full of grace. No? Yung full of grace na yun. Ang palusot nila dyan, ang Diyos lang dapat ang pinupuri. Kaya lang, hindi Diba? Bakit naman yung Diyos nagpuri kay Maria? Kasi ayun, yung full of grace. No? Kasi may iba't iba tayong tinatawag na grace sa loob ng simbahan, Brother Anthony. Ano mo yan? Meron tayong different kinds of graces. No? Kaya si Mama Mary, tinawag natin mediatrix of all graces kasi nung nag-incarnate si Jesus, yung letter G doon na grace, letter G with the capital G, no? Mediatrix of all grace, no? Si Jesus yung sinasabi nating grace, no? Kasi ang sabi sa Ephesians chapter 2 verse 8, we are saved by faith through grace. No, kaya si Jesus Christ when we have faith in Jesus, no, we are saved by grace because Jesus itself is grace. So that tung dumaan si Jesus sa kanya, na kay Jesus yung fullness of grace Kumbaga sa kanya yung source, nasa kanya yung source Nasa Diyos ang source of grace. Kaya basahin natin yung isa dito sa talata, no? Ang sabi dito sa Jeremiah chapter 1 verse 5, no, bago kita inanyuan sa tiyan, ay nakilala na kita. At bago ka lumabas sa bahay bata, ay pinapagiging banal kita, inihalal kitang propeta sa mga bansa. So nung ipinanganak ang Panginoong Hesukristo, Brother Anthony, no, ang sabi ng Diyos, mula pa lang sa sinapupunan, no, ay nakilala na kita at pinapagiging banal. So, doon pa lamang mapapansin natin na papaano pong naging makasalanan yung taong nagdala sa ating Panginoon Kristo kung pinabanal nga yung laman. Yung mismong Panginoong Kristo natin. So, ibig sabihin, ang ating Panginoon Kristo naging tagapamagitan ng kabanalan kay Maria. Kaya nga siya ay naging malinis sa kasalanan kasi pinabanal din siya ng Panginoon. No? Amen. Kaya nga sabi nga dito hindi maaring ang pagiging puno ng biyaya ni Santa Maria ay sa oras lamang ng pagbati sa kanya ng anghel dahil sa Biblia. Tinawag ng Diyos ang kanyang mga lingkod buhat pa lamang sa sinapupunan, kaya mula sa unang sandali ng pagkalihi sa kanya hanggang sa kanyang kamatayan ay masasabi nating siya ay puno ng grasya. Yan, ang mga lingkod ng Diyos ay tinawag niya sa sinapupunan pa lamang. Yan nga yung binasa mo na talata kanina, doon naman yon patungkol naman yon kay Propeta Jeremias. Pero yung pagkakabasa dito ay yung hail full of grace, 'di ba? The Lord full of grace, the Lord is with you. Sabi nga sa sa isang salin, yung
yung ano sa Catholic ano natin, nasali natin sa ano no, sa DRB, sa Douay Rheims version, yun yung pagkakasabi. Kaya nga sabi nga dito, ano ang epekto ng pagiging puno ng grasya niya? Unang-una, siya ay malaya sa karumihan ng masamang pagnanasa at kasalanang personal. Yun yung personal sin. Mapa-original man yan, mapa-actual. Yan. Siya ay malaya sa kasalanang personal. Ayan yung sa actual sin niya. Ito yung isang puntos, no? Yung sinasabi nga na babalikan natin yung Luke chapter 1 verse 42. Ang sabi nga, at sumigaw siya ng malakas na tinig at sinasabi, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala ang bunga ng iyong tiyan, no? Kumbaga, yung sinabi nga to ni Santa Elizabeth nga sa kanya. Kaya mapapansin na ang pagpuri, yan natin, pinuri nga daw ni no? Mapapansin na ang pagpuri ni Elizabeth kay Santa Maria ay katulad ng papuring ukol kay Jesus. Nagpapahiwatig na si Santa Maria tulad ni Jesus ay ligtas sa kasalanan buhat pa sa unang sandali ng paglilihi sa kanya. Diba? Yun yung mga bagay na kailangan natin mapansin. Pag binasa natin kasi yung ibang mga talata ng Bible, kasi baka sabihin nito, napaka-special naman ni Maria sa mga Katoliko. Bakit si Maria lang yung walang kasalanan sa atin? No? So, naiinggit ba sila? Oo. Maraming mga tao, Brother Anthony, sa Bible, kasalanan, hindi lang si Maria. No, marami. Katulad na lamang ni San Jose, no, ni San Juan Bautista. At sabi din kay Noah, no, si Noah paggawa ng arko, di ba? Tanging si Noe, yung tanging matutong tao. So, mababasa natin yan sa Biblia, no? At ito yung ititiin natin, no? At sabi dito sa Job, 14:4, tanong ito ni Job para sa mga tumututol sa pagka-Immaculada Conception ni Santa Maria. Ang sabi niya, mayroong bang malinis na lilitaw sa taong marumi? So, ayun yung tanong natin, Brother Anthony. Ang sabi ni Job, no, mayroon bang malinis na lilitaw sa taong marumi? Oo, sabi nga sa Biblia sino ang makakakuha ng malinis na bagay na marumi? May sagot. May sagot doon. Wala. Diba? May sagot si Job doon. Wala. Sabi niya, wala Kaya dapat malinis yung kaya nga ang sabi nga ang natatanging si Santa Maria yung natatangi, nasa sa kanya yung talagang pribilehiyo ng pagkakaroon ng pagiging malinis simula pa lamang nung paglilihi sa kanya ng kanyang mga magulang. Speaking of natatangi, sa Luke 1:42, ang sabi doon, blessed are you among women. Diba? Natatangi siya. Sa lahat ng sabi niya dito sa ating kapismo, sa lahat ng pinapala sa yung natatangi na iniligtas sa Panginoon sa natatangi ding paraan, no? Ayan. So, ang tunay palang predestination, Brother Anthony, according sa mo, no, siya ay pinagiging banal na, no, at pinili na ng Diyos nung una pa lamang, katulad nung binabanggit mo sa proto-evangelium kanina, no? Proto-evangelium na yan, no, ay actually may actual digmaan yan, Brother Anthony. May actual yan. Oo, hanggang ngayon tuloy-tuloy ang digmaan yan. Ha? Oo nga, tama. Oo, hanggang ngayon tuloy-tuloy yan. Yung digmaan ng digmaan ng mabutit masama. Sabay yan, sabay. Oo. So, yung babae doon, Brother Anthony, no, walang iba, no, kasi ang sinasabi nila naman pre-Adamic race pero since hindi yan yung topic natin next time, lilinisin natin yan, pre-Adamic race na yan. Pero sa ngayon,
si Mama Mary, no, doon sa Revelation chapter 12, ang kalaban niya doon yung dragon. Yung ahas, Apokalipsis 22, yung ahas at dragon, yun ay si Satanas. No? Ayun yung kalaban ng babae. No? At walang ibang babaeng tinutukoy diyan. Ang sabi doon sa Revelation chapter 12 verse 5, Brother Anthony, manganganak siya ng isang lalaki, no, na ang kaharian ay magpawalang hanggan. Walang katapusan. No? At alam natin, sino ang lalaking yun na ipinanganak? No? Ayun, yung sign pa lang na yun, no, malalakit may babaeng tutok na kalaban ng ahas ay si Santa Maria. Oh. Ayan. So, yun nga, maganda nga rin din yung naging naging premise na yun na obviously naman, no, pagka halimbawang meron tayong propesya na nakikita, meron din katuparan. No? Yung ang nangyayari, sabi nga ako ang katuparan ng lahat ng mga propesya, ng mga awit. Yun sa Old Testament na sinasabi, si Kristo yun. Kaya nga, ito pa yung sinasabi ni, madagdag ko lang, yung kay Mateo 7:18. Ang sabi nga dito, pwede rin din palang i-apply sa Mariology to, no? Sabi kasi dito hindi maaari na ang mabuting punong kahoy ay magbunga ng masama at ang masamang punong kahoy ay magbunga ng mabuti. Diba? Yung punong kahoy, kumbaga sana, hindi po pwedeng magbunga ng isang bulok na bunga. No? Kung i-apply natin yun sa Mariology kay Santa Maria, no? Si Kristo, alam naman natin na hindi bulok yan. Walang kabulukan yan. So, ibig sabihin, yung pinagmulan niyang puno, mabuti. Diba? Wala din bahid ng anumang kasalanan. Sabi nga na siya, sabi nga dito na siya'y hindi nagkasala o kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig. Si Kristo ang tinutukoy dito. Kaya kung si Kristo walang kasalanan at si Kristo'y walang anumang naging bahid ng kasalanan kasi siya ay Diyos, no? Walang kasalanan siyempre. Although siya ay nagkatawan tao, hindi pa rin din siya na-impluwensyahan ng kahit na anong bahid ng kasalanan. Kaya nga sabi nga doon sa Job 4:14, sinong makakakuha ng malinis na bagay sa marumi? Di ba? Ang sagot ni Job doon, wala. Di ba? Kaya dapat yung panggagalingan, yung paglalagyan sa kanya, yung lalagyanan na yon, kailangan malinis yun. Kailangan malinis yun. At yun ay ang Diyos mismo ang naglilinis. Kaya nga sabi nga ang Diyos, no, ang tagapagligtas, sabi nga doon sa Old Testament. Ako lamang ang tagapagligtas. Iyon yung naglilinis ng kasalanan ng tao. 'Di ba nung Old Testament pa lang dahil sa mga pag-aalay na ginagawa nila, no? Tuwing Sabat, kung ano man yung mga ginagawa nila sa panahon nila, yun yung nagpapalinis para sa kanila sa kanilang mga kasalanan, yung pag-aalay ng mga hayop. Eto naman pagdating naman kay Santa Maria, yung Diyos mismo ang naglinis sa kanya para yung plano ng Diyos na yung kanyang anak ay pumasok doon sa sinapupunan ni Santa Maria, kailangan yun malinis yun. Hindi po pwedeng mabubilan ng kahit ng dumi. Alam mo ba, bro? Dahil nandiyan si Brother Mark Joseph. Brother Mark Joseph, no, ay patalastas muna, no? Dating INC yan, So, mababasa natin dito sa pasugo nila yung isang pagtutol nila. Ang sabi dito, sa December 1989, page 28 to 29 ng kanilang magazine, yung kanilang opisyal na babasahin. Sabi nila dito, mahigpit naming tinututulan ang aral na ito at binibigyan diin na ito ay kasinungalingan na
na protektahan ng ina ng Panginoon Kristo mula sa kasinungalingang ito na itinuturo ng relihiyong Iglesia Katolika. No? So, ayun yung kanilang pagtutol. No? Isa daw kasinungalingan na sabihin, at lalo pa sinabi dito na idinidiin nila, no, na lahat anya ng tao, according sa Roma 3:23, ay, lahat ng tao nagkasala. Walang matuwid. Oo, wala daw matuwid. So, kaya, maski isa, sabi daw ni San Pablo. Ang tanong walang dyan, matuwid, maski isa. Ayan. ang tanong dyan, ang $1 million question dyan, edi may bahid din si Kristo. Yun lang. Kasi tao Yun siya lang. Para sa kanila, tao siya hindi Diyos Pag sinabi kasing lahat, hindi naman exempted si Kristo dyan di ba? Lahat. Oo, lahat. Lahat. Kaya lang kasi sabi niya, ang magiging lusot na lang nila dyan, lahat maliban si Kristo. Ayan. Saan mo nabasa? Pagdating naman, lahat daw. pagdating naman sa bautismo, yung mga hindi po pwedeng bautismuhan yung mga sanggol kasi wala pang mga kasalanan yung mga yan, di ba? Ito mo yung mga kontrahan ng argumento nila, di ba? Ganyan yung maliwanag na kontrahan yan Pagdating kay Santa Maria, sasabi lahat nagkasala, maliban kay Kristo. Pero pagdating yun nga yung argumento nila. Kaya nga pagdating doon sa doon sa bautismo, yung sanggol hindi dapat daw bautismuhan dahil nga daw wala pa nga daw silang kasalanan. Yun yung nagiging conflict 'Di ba? Doon sa nagiging kontrahan ng kanilang turo. Kaya nga sa atin kasi bilang isang Kristiyano Katoliko na naniniwala kay Santa Maria dito sa aral na ito ng dogma ng Immaculado Conception na merong natatangi na pribilehiyo na binibigay ang Diyos sa isang tao na dadaanan ng ating Panginoon Diyos. Wala daw matuwid, Brother Anthony. May mababasa ako 3 talata pa nga. Sige, basahin natin isa-isa. Sino yung mga matutuwid na tao according sa Bible? Ang sabi dito, Genesis 6:9. Ang sabi dito, napakabuting tao ni Noe. Siya lamang ang natitirang matuwid ng panahong iyon. Palibasa'y namumuhay na kasama ng Diyos. Si Noe na tagagawa ng arko ay taong matuwid. No? Ayan. Ito pa, Job 1:1. Ang sabi diyan, may isang lalaki sa lupain ng Uz na ang pangalan ay Job at ang lalaking iyon ay sakdal at matuwid. Oo, grabe. At matuwid. Sakdal na matuwid pa. At Mateo 1:19, ano sabi diyan? Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Matuwid. Oo. At ito pa, Brother Francis, dagdag pa natin. No? Sige. Yung pa nang mag-asawa, si Santa Maria at San Jose, kapwa silang matuwid. Sabi dito, Lucas 1:6, sabi diyan, no? Sila'y kapwa matuwid sa harap ng Diyos na nagsisilakad na walang kapintasan sa lahat ng mga utos at palatuntunan ng Panginoon, sila'y kapwa matuwid sa harap ng Diyos. No, yun naman pala may mga taong banal, no? Katulad na lamang ni Noe na ni San Jose, no? At saka ni Juan Bautista at saka ng ito, yung ating mahal na Birhen, no? Pare-pareho palang matuwid. At sinabi dito sakdal. No, hindi lang sakdal, matuwid pa. Sakdal na matuwid pa. so Saan ka pa, di ba? Oo. So hindi lahat ng tao makasalanan. No, may exemption. May exemption. At itong exemption na to ay ito yung tinatawag natin na Immaculate Conception. Na mula pa lang dun sa paglilihi sa kanila ay sila ay inalis na sa bahid ng kasalanan. No?
Ayan. Ito nga sabi ni Sis Sheila, dahil sa merit ni Jesus full of grace si Mama Mary, hindi pwedeng maruming pagkadingan niyang malinis. Correct. Tama naman yon. Ay, binabati pala natin, no? Yan, si Sister Sheila, no? Na, hindi lang sa Catholic Faith Defense yan nanonood, pati sa SPMS yata nanonood yan. So, ayan, binabati natin si Sister Sheila sa kanyang panonood, ano? Happy viewing. Ayan, so nakikipag-participate sila sa ating program ngayong gabi, ano? No? So, ayan, yung ating discussion, no, ituloy natin. No, yung ating discussion, bukod pa doon sa sinasabi natin na si Maria ay malinis o sakdal mula sa kasalanan. So, brothers, no, maliwanag na nakita natin na sa mga talata ng Bible na mayroong matuwid na tao. So, hindi lahat ng tao ay makasalanan, may exception. So, may exemption, no? Meron siyang may mga taong hindi ibinilang doon sa Roma 6:23. Bakit naman kasi, Brother Anthony, no? Ang banggit doon, lahat, no? Lahat. Kanino ba patungkol yung lahat na yon? Kung may exemption pala, no? Bakit lahat ang binanggit? No. Oo nga. Kasi ang linaw nga naman lahat eh. Pagka Oo, sinabing lahat. Yeah. Walang exemption. Walang exemption eh. Kaya nga sabi, kumbaga sa tinitignan din natin yung flow eh. Bakit sinabi ni San Pablo yan? Unang-una kasi sa lahat, brothers, no? O lahat ng tao ay nagkakaroon din ng aktwal na kasalanan. Ayon din dun sa talatang binanggit, yung aktwal. Aktwal yan. Yung kumbaga sa yung meron ng malay, no? Yung tao sa kasalanan. Isa rin din yan. Kasi kung babanggitin kasi natin yung mga exempted na yung mga exempted na tao sa Biblia. Kumbaga sa pumapatungkol talaga yan sa pumapatungkol talaga yan sa mga mga tao talaga noon eh. Na lalo na sa sa bandang Roma din kasi eh. Na yan ay yung nung panahon na yon, yung kumbaga sa kasi yan ay pugad din kasi ng mga ng iba't ibang klase ng kasalanan yan, nalalapit sila doon. At saka, Brother Anthony, kanino ba isinulat yung Romans, no? 'Di ba sabi Romans chapter 6 verse 23. Ang pagkakaalam ko, Brother Anthony, ang sinulatan dito mga hintil. Mga hintil. Mga dating dating pagano. Kaya ayun nga yung context natin eh. Pag sinabi natin exegesis, kanino isinulat, bakit isinulat, at sino nagsulat. Ito, sagutin natin, sino nagsulat? Si San Pablo, saan ba siya itinalaga? Sa mga hintil. Ang sabi niya, siya ay ilaw sa mga hintil. No? So, kanino isinulat? No? Para kanino isinulat? Para sa mga hintil na makasalanan. No? So, yung banggit na lahat, yung audience doon, mga hintil. Bagaman iyan ay totoo naman na lahat ng tao ay makasalanan, no? Pero in that time, in that context, ang sinusulatan ni San Pablo, mga hintil. Hindi naman hintil si Mama Mary. Hudyo. Hudyo. Tsaka yung mga binanggit na kumbaga sa meron kasing ibang pamantayan ng Hudyo sa pagiging makasalanan na aktwal eh. Oo. Kahit dun sa actually, sa Old Testament, di ba? Brother Anton, kailangan mahuli mo sa akto. Saka kababatuhin. Di ba, halimbawa, nung panahon ni Moses, di ba, mayroon kang napanood sa Ten Commandments. Mayroon kang napanood na mayroon doon na huli na nangangalunya. So, nagkaroon ng testigo na ito daw ay nangangalunya. So,
nung hatulad na ni Moses, ito ay pinagbabato hanggang mamatay. So ganun yung proseso ng mga Hudyo. Kailangan may titistigo. Kaya nga 'di ba sa harapan ni Herodes tsaka ni Pilato, yung mga tao, sila yung naging mga sila yung mga naging testigo laban kay Jesus. Ganun yung proseso ng mga Hudyo. No? Kailangan mahuli mo sa akto. Ayan. So, ayun nga, brother, kung ganun ang proseso ng mga Hudyo, ang tanong natin diyan, nahuli nyo ba sa akto na si Mama Mary ay nagkasala? Hindi naman kasi sabi nila kasi nagkasala raw. Dahil nga lahat ng tao nagkasala. Ngayon ang tanong kasi ano yung naging kasalanan? Saan nila nabasa na may kasalanan nga siya kung anong particular na kasalanan yung ginawa niya. O kung anong klaseng kasalanan yung kanyang ginawa doon sa sinasabi ng Kaya nga ito yung isa din sa balikan nga natin yung yung sinasabi na kadalasan doon sa Magnificat yata yun yun sa tagapagligtas, 'di ba? Ano kasing talata yun sa Luke chapter 1 verse 1. Lucas 1:47. 38? 38, Oo, behold, I am the handmaid of the Lord. Kasi kung mapapansin, di ba? Behold, di ba? Said Mary, Then behold, the handmaid of the Lord. It happened to me according to your word. Di ba? Departed from her the angel. 38. Yung isa, yung tagapagligtas, nagagalak ako sa tagapagligtas. Ay sabi dito ni Sister Sheila, siya daw ay proud ka Pedro. Ayan. Proud ka Pedro, okay. Oo. Ayun. Ay nako. Kasi yung sinasabi mo kanina, Brother Francis, na inaano mo, yung isinisingit mong pilit, yung yung tagapagligtas, 'di ba? Bakit siya nagkaroon ng tagapagligtas? Niligtas siya sa kasalanan, syempre. Ibig sabihin, meron kasi tayong ipupuntos doon. Diba? Puntos. Sabi ni Sister Sheila, sa plan of salvation na proto-evangelium, si Mama Mary ang tatapak sa ulo ng kalaban. Kung makasalanan siya, paano yan? Kaya nga may immaculate conception tayo. So paano nga naman talaga dudurugin ni Mama Mary ang ahas o yung kasalanan kung siya mismo may kasalanan din. Kung siya mismo nadurog na sa kasalanan Diba? Yun yung isa sa puntos na inano natin kanina. Diba? Yun yung inaano natin na dapat mabigyan natin ng pansin. Kasi syempre madalas sinasabi kasi sa atin yan na medyo nagkakaroon ng kalituhan din diyan. Bakit parang minsan minsan meron ding konting inggit din sa nila doon sa kanilang intention ng pagtatanong, bakit siya lang yung merong ganung exemption. Ganung klase ng exemption, di ba? Kasi syempre doon dadaan yun sa sa kanya dadaan yung ating Panginoon na talagang malinis yun, hindi po pwedeng kaya nga di ba sabi ni San Juan, kanina sa misa, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon. Sabi doon, ihanda ninyo ang daan. Kung gusto nila kasama sila, ihanda ninyo ang mga daan. Ganun ba gusto nila? Daan niya, isa lang Kaya kayo diba? Ihanda ninyo ang daan ng Panginoon. Ano yung sino yung daan na yun? Yung Maria, ang daan Kaya nga kung mapapansin niya sa gospel, di ba? Ang sabi doon papatagin ang mga bundok, ang mga burol. Tama.
tatanggalin ang mga yung yung nakakatisod doon sa daan. Tatanggalin 'yon. Ibig sabihin, yung daraanan na 'yon ng ating Panginoon, walang nakakatisod. Malinis dapat 'yon, walang smooth, 'di ba? Kumbaga sa isang smooth 'yon, walang halo na kahit na yun yung tinatawag nila bro na yun yung tinatawag nilang tuwid na daan. Ayun, 'di ba? Dapat nga yung may tamang daan. Hindi ang dating daan. Ang dating daan. Iba minsan sumasandaan, 500, 200. Di ba? Oo. Di ba? Ayun. So, yung merito ng kanyang anak, siya nagligtas sa kanya, So, Brother Francis, basahin mo nga yung May Bible ka ba dyan? Yung Efeso 1:3. Oo, hanggang 5, basahin mo nga yan. Ano ba meron dyan sa Efeso 1:3 hanggang 5? Sandali. Wait lang, loading. Ayan. Efeso 3 hanggang 5. Efeso 1:3 hanggang 5. No, ayan yung pinakabatayan natin. Oo, kasi may didiin tayo dyan, Brother Anthony. Kasi naiinggit sila di ba? Babasahin ko na. Basa. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual at makalangit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Bago palikhain ang sanlibutan, pinili niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo, upang tayo ay maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo ay Kanyang pinili upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Iyan ang Kanyang layunin at kalooban. Ayan. So, ang sabi niya, Brother Anthony, bago pa likha ng Panginoon, pinili na tayo at pinabanal na tayo. Napakaliwanag niyan, no? Nung una, tayo ay banal. Ganyan din si Mama Mary, no? Si Mama Mary, bago likhain. So si Mama Mary, pinili na siya. Kaya nga nandun siya sa proto-evangelium. Di ba? Yun nga, yun kasi proto-evangelium. Kasi, no, yun yung pagpapatunay ng Biblia na mula pa sa lumang tipan, noon pa lamang sa unang ebanghelyo, ay pinili na siya at pinabanal. Kasi kung hindi siya pababanalin, paano niya tatalunin yung kasalanan, yung kalaban ng ahas? Paano yun? Yeah? So, ayun yung pinakapunto natin doon. So, ano yung nangyari kay Mama Mary? Ang nangyari sa kanya, no? Bago pa siya magkaroon ng kasalanang mortal o original na kasalanan, ay iniligtas na siya, pinabanal, no? Kaya nga sa talata ng Biblia, yung dadaanan ng Panginoon, katulad sinabi ni Brother Anthony na ay nilinis, no? Kaya nga sabi, Lucas 1:28 hanggang 30, basahin natin. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Sumasa iyo, Panginoon, kaya't sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Tandaan natin yung words ng anghel. Kinalulugdan siya ng Diyos. Yung mga tao, yung sinasabi sa Romans chapter 6 verse 23, Brother Anthony, kinamumuhay ng Diyos. Kasi sabi, wala kang isang matuwid. Wala ni isa. Si Mama Mary ang sabi, kinalulugdan ng Diyos. Diba? Kaya nga dito naalala ko ulit yung Luke chapter 1 verse 47 meron tayong ipapapansin sa inyo. Yung salitang Savior. Diba sabi
sabi nga dito, no? At sinabi ni Maria, dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon at nagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. 'Di ba? Kinakanta natin sa misa. Kinakanta natin sa misa 'to, 'di ba? Yung isa nga na yan, yung Magnificat na yan. Meron ako ipapapansin sa inyo. Kung halimbawa na madadaan kayo, kung meron kayong kasi nakikita na rin sa mga application ng mga cellphone niya. Dito sa kumbaga sa yung salitang Savior, yung soter na sinasabi sa Greek term na soter. Dito sa Strong's na 4990. Merong kasing dito ang definition niya. Sabi nga dito, yung part of speech niya, yes, masculine. Ayan, soter. Yan, yung definition niya, tatlo. Tatlo yung definition niya. Sa Greek, tatlo. Savior. At. Deliverer. At. Preserver. Ayun, preserver. Saan? Saan preserver? Napakaganda, no? Preserver. Yung Savior na sinasabi diyan, hindi lang daw ayon sa sa Strong's, no, hindi lang pala sa pagiging pagiging tagapagligtas na, kasi ang inaano kasi nila diyan na doon sa pagkapako ng ating Panginoong Hesukristo, doon naligtas ang lahat ng tao. Si Santa Maria kasama doon. Hindi ganoon eh. Yung pagkakaligtas sa kanya, bago pa lang yun eh. Matagal. Ang tagal ng panahon, no? Diba? Doon pa lang sa sinapupunan pa lang ng kanyang yung kanyang ina. Baga na-preserve nga siya. Sabi nga na pinireserve na siya ng ating Panginoong Diyos sa original na kasalanan. Kaya nasabi nga preserver. Ni-reserve siya. Kumbaga iningatan siya o kumbaga sa isang pagkain, no? Kung sa isang pagkain na kung itatago mo siya sa ref ng mga isang linggo siguro. Yung iba kasi matagal 5 days, 'di ba? Kung ilalagay mo siya sa ref. Kung walang preservative 'yon. Ano mangyayari sa pagkain? Mapapanis. Mabubulok. 'Di ba? Ganyan din yung kumbaga sa yung ating logic ba na in relation doon sa kay Santa Maria. Kung halimbawa kung halimbawa hindi siya na-preserve ng ating Panginoon na para doon sa dadaanan ng ating Panginoon, kung hindi siya na-preserve doon sa kabulukan ng kasalanan, 'di ba? Pati si Kristo nun mababahiran din ng kasalanan. Hindi ganyan ang plano ng pagliligtas ng ating Panginoong Diyos. Na kaya nga sabi nga si Kristo ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kordero ng Diyos. Kordero ng Diyos. Kung ang Santa Maria ay nabahiran din ng kasalanang orihinal, si Kristo rin, ganun din ang mangyayari. Mababahiran din siya ng orihinal na kasalanan. At saka hindi siya na-preserba ng ating Panginoong Diyos. At saka ito lang natin. Ang tanong lang natin ito. Kung gustuhin ng Panginoong Hesukristo na iligtas yung nanay niya, anong gusto niya? Anong paki nyo? Diba? Gusto niya yun Kaya nga kung tayo nga, diba? Ayaw naman natin kahit na sino sa atin mapahamak yung ating lagay sa alanganin yung mga ina natin Diba? Hindi, pero may sila dyan. Parang ang nila dyan, ang philosophy nila dyan. Philosophy. Philosopher. Mga philosophy. Jesus became the sin. Siya na yung namatay. Ayun yung nila.
Oo. So, kaya May kaya feedback. marami kasalanan. Diba? Kasi, may daw, namatay. Kaya daw may kasalanan. Oo. Kumbaga sa ano kasi, hindi yun sapat na rason eh. Hindi siya sapat na rason para sabihin na although sabihin na natin na meron tayong dalawang doktrina tungkol diyan. Merong namatay, meron na Dormisyo, di ba? Tinatawag yun yung doctrine, yung baga sana yun nasa level of doctrines yan eh. Hindi pa siya naman dogma. Kumbaga sana meron tayong doctrines na ganyan, tungkol sa assumption. Sa mga susunod siguro mapag-aaralan natin siya ulit. Hindi siya sapat na dahilan eh. Kaya nga sabi nga eh, si Chris, ang liwaliwanag ng ang liwaliwanag ng ginawa ng ating Panginoong Diyos eh. Yun ay talagang pinireserve siya. Yun sinatawag na preservation. Lalabas dito bro Anthony ganito. Kung si Mama Mercy namatay, kaya may kasalanan na. O sige, ganito. Bigyan natin sila ng logic. Ang ating Panginoon sa Kristo rin namatay. Pero wala eh. Kaya nga sabi nga hindi yun sapat na rason. Hindi yun sapat na dahilan. Ito pa yung sinasabi ito yung isa sa magandang sinabi din ni Isaias, no? Yung propesiya niya. Ang sabi ni Isaias 49 verse 5, at ngayon sinasabi ng Panginoon na nag-anyo sa akin mula sa bahay bata upang maging kanyang lingkod, upang dalin uli ang Jacob sa kanya at ang Israel ay mapisan sa kanya, sapagkat ako'y marangal sa mata ng Panginoon at ang aking Diyos ay naging aking kalakasan. 'Di ba? Sabi nga yung ang Diyos ang Diyos daw ang nag-anyo daw sa kanya sa bahay bata. Sabi ni Isaias upang maging lingkod ng Diyos. Si Santa Maria ganun din. 'Di ba? Inanyuhan siya ng ating Panginoong Diyos upang maging lingkod ng hindi upang magpasalanan. May puntos pa dyan. Hindi, walang ganon. Sabi ni Isaias, naging marangal ako sa Diyos. Katulad na lamang ni San Jose. Si San Jose, namatay siya, pero wala namang kasalanan. Diba? Hindi binanggit sa talata na kung ano yung naging karumihan niya eh. Kumbaga sa kasi yung pagiging lingkod ng Diyos eh. Hindi kumbaga sa malinaw nga doon sa binigay nga natin na na mga terminology kanina sa Greek, doon sa madalas din nila ginagamit din na talata doon sa Luke chapter 1 verse 47 na tagapagligtas ay meron palang tatlong uri na yung Savior, yung Redeemer, yung Deliverer, tsaka yung Preserver. At yun, naniniwala tayo na nandun si Santa Maria sa pagiging Preserver. Bakit? Kasi nga, paulit-ulit na sinasabi din natin kanina na bagamat si Kristo'y malinis, dapat yung dadaanan niya malinis din upang hindi din siya mabahira ng kasalanan. Diba? Oo. Ganun yung isang single o yung nag-iisang pribilehiyo na kay Santa Maria lang meron. At sa atin wala. Inggit sila inggit. Oo. Diba? Inggit din ang isa sa yung dahilan. Sa atin meron tayong tinatawag na 7 capital sin. Isa ang inggit doon. Yari. Oo. Yung diba? Yari. At saka isa pa, may sinasabi si St. Paul, no, in defense of Mama Mary, magagamit pala ito bilang talata na pandepensa sa Mahal na Birhen. Ang sabi ni St. Paul dito, basahin natin sa isang talata, no,
Basahin natin para siya ang dedepensa. Ikalawang Korinto 14:15. Ano sabi diyan? 14. Huwag kayong makisama sa mga di sumasampalataya. Maaari ba magsama ang katwiran at ang kalikuan? O kaya'y liwanag at kadiliman? Maaari bang magkasunod si Kristo at Belial? Ano ang kaugnayan ng sumasampalataya sa di sumasampalataya? O idiin natin, ang sabi ni San Pablo, maaari ba magkasama yung katwiran at kalikuan? Pag sinabi natin katwiran at kalikuan, yung kabanalan at yung kasalanan. Ang sabi pa diyan, no, maaari ba magkasunod si Kristo at si Belial? Si Belial, ito si Satanas yeah? Si Kristo at si Satanas, maaari ba sila magkasunod? Hindi. Kaya nga never magsasama sa mahal na birhen na habang siya'y makasalanan, ipanganganak niya si Kristo. Maling-mali. Kaya ang sabi ni Kristo, ganito. Ito sabi ni Kristo sa mga bumapati ko sa nanay niya. Pakinggan ninyo. No? Ito sabi ni Kristo, Marcos 12:24. At sumagot si Jesus. Ito sumagot si Jesus. Maling-mali kayo. Ayan, sabi. Alam ninyo kung bakit hindi ninyo nababatid ang mga kasalanan ni ang kapangyarihan ng Diyos. Ibig sabihin, maling-mali kayo kasi hindi niyo naiintindihan ang kapangyarihan ng Diyos. May kapangyarihan kasi ang Diyos Kung gugustuhin niya, gagawin niya. Kaya nga sabi nga doon sa Luke chapter 1 din, verse 37, na walang imposible sa Diyos. Diba? Diba? Kung walang imposible sa Diyos, wag nating lilimitahan yung kakayanan ng Diyos. Diba? Yun yung isa sa misteryo Sa atin kasi talagang misteryo yan. Hindi natin maipapaliwanag talaga through science. Hindi siya mapapaliwanag through our self-interpretation, yung ating kapasidad. Kung bakit ang Diyos ay nagkatawan tao para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Kung bakit, kung paanong nangyari yung mga ganong klaseng bagay na ang naturalesa lang ng tao ay mabuhay hanggang sa mamatay. Yun yung naturalesa ng tao na yun yung limitasyon ng ating kakayanan, ng ating mga pag-iisip. Alam mo, Brother Anthony, kaya namamali sila sa pag-aakala o yung pag-i-interpret ng dogma natin sa Immaculate Conception. Kasi may mga mali silang conception din. Ito itutuwid natin. Ano ba yung Immaculate Conception? Kanina binigyan din natin. Okay. So, ito yung mga maling conception hindi dapat isipin na si Maria ay imakulada dahil siya ay napuspos ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ang totoo, si Maria ay pinaglihi sa natural at normal na pamamaraan sa pamamagitan ng kanyang mga magulang. Parang tayo lang din. Subalit ang paglilihing ito ay walang mancha ng minanang kasalanan. Number 2, hindi dapat isipin na si Maria ay imakulada sapagkat siya ay birhen. Sapagkat ang totoo, walang kaugnayan ng pagkabirhen ni Maria sa biyayang ito ng Diyos. Maling-mali yun. Number 3, ito pang huli. Kasi maraming masingit lang ako saglit. Kasi marami kasi mga babae sa Biblia na birhen Doon sa doon sa parable of the 10 virgins. Kaya doon pa lang hindi lang si Santa Maria. Hindi lang si Maria ang birhen doon sa Biblia. Meron 10 virgins na binabanggit si Kristo. Doon sa ibang relihiyon naman, meron naman siyang tinatawag na 75 virgins. Hindi lang din si alam ko yan. Basta hindi Kristiyano yung mga yon, pero may binabanggit sila na 75 virgins, pero hindi lang si Santa Maria yon, di ba? Ang dami nila. Dami. Ano ba ibig sabihin ng virgin? Ano ba ibig sabihin ng virgin?
Yung ano, Ang yung walang ano no, walang bahid ng pagkakaroon ng sexual intercourse. Oo. Kahit Hindi. minsan. Ang ibig sabihin ng virgin, walang malay sa kasalanan. Yeah. Bukod doon. Bukod yung sinabi ko nga kanina, kung titignan natin sa isang theological terms din, na yun naman din ang isa sa terminology ng ano. Yun din naman ang definition of terms ng Brother Francis. Di madaming Immaculado Conception. Oo. Ito number 3. Maling kaisipan na si Maria Immaculada Concepcion, hindi niya kinakailangan ng tagapagligtas. Ang totoo, lahat ng tao kailangan ng pagliligtas ni Jesus. Sa kaso ni Maria, ang kaligtasan niya pinauna na ng Diyos. Iba yung kaligtasan niya. Pinauna na ng Diyos sa kanya. Oo. Ayan. So, ibinigay na sa kanya, no, sa paglilihi pa lamang ni Santa Ana upang ang pagkakatawang tao ni Jesus ay mailuwal mula sa isang ina na walang bahid ng anumang uri ng kasalanan. Yun yung ating sinasabi kanina pa, Brother Anthony. So, iba talaga nga yung proseso ng pagliligtas kay Santa Maria, no? Kumbaga siya yung pinaka-special. Kasi kung tutuusin ito, bakit hindi siya magiging special? Yung Diyos Ama pa lamang, pinuri na siya, Hail Mary, full of grace. Siya ay ina ng Diyos. Si Kristo bilang Diyos, ipinanganak niya si Kristo, kaya siya ay naging ina ng Diyos. So, malibang iligtas ng anak yung kanyang ina sa espesyal na pamamaraan. Di ba? Yun yung tanong niya. Big time. Kaya nga sabi nga sa Biblia, pinakamamahal nga siya. Kaya, pinakamamahal. Kaya nga, Charito Mene, ang Greek niyan, no? Yung, di ba ang... Superlative term yan eh. Oo, superlative. So, at charito, di ba, ginamit yan kay Esteban. Esteban sa Acts. No, na siya din ay full of grace. Pero, full of grace na yun, pero yung full of grace na yun, iba kay Santa Maria yun eh. Kasi hindi naman siya yung nagluwal kay Kristo, hindi naman si Esteban yung nagluwal kay Kristo. Hindi nga. Diba? Iba yung kay Esteban, yung pagiging yung sinasabing full of grace niya. Iba yung yung Jesus mismo ang nagsabi na full of grace si Mama Maria, diba? Doon sa kay Esteban, yung sinasabing full of grace nun, yun yung isinulat ni San Lucas din. Na binabanggit doon, kinukwento niya na full of grace si Esteban. Diba? Si Lucas ang nagsabi doon na full of grace siya. Pero iba yung full of grace na binanggit mismo ng Diyos kay Santa Maria. At iba rin yung pagmamahal. Sabi nga, pinakamamahal. Diba? Alam mo ba, Brother Anthony, diba? Bakit ginamit ni San Pablo ang salitang lahat ay nagkasala? Ito. Sige daw. Biblia ang sasagot. Gawa. Basahin natin. Gawa. Na 26 chapter 17 verse 18. Sabi dito, ililigtas kita mula sa kababayan mo at sa mga hintil na pupuntahan mo sa pangalan ko. Isusubo kita sa taong iyon upang imulat ang kanilang mga mata. Ibalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman. Iligtas sila sa kapangyarihan ni Satanas at ibalik sa Diyos. Maliwanag, Brother Anthony. Acts chapter 36 verse 17 to 18. Ang mga hintil na pailalim kay Satanas. Kaya sabi lahat, no, yung sinulatan ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, mga hintil na pailalim sa kapangyarihan ni Satanas. Maganda dito sa ang Biblia, basahin ko sa ang Biblia. Sabi dito, na ililigtas kita sa bayan at sa mga hintil na sa kanila isinugo kita upang idilat mo ang kanilang mga mata upang sila'y mangagbalik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos, upang sila'y magsitanggap ng
kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana ng kasamahan ng mga pinagpaging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Napakaliwanag po. Si Kristo nagsabi nito. Napakaliwanag. Ito yung yung nangyari sa Damasco, 'di ba? Ito yung conversion of Saint Paul Maganda yung conversion story ni Saint Paul. Ito yung conversion story niya. 'Di ba? Sabi niya, imulat ang mga mata ng mga taga-Hintil na sila ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng diablo upang dalhin sa Diyos, no? Yun yung sinasabi upang iligtas sila sa mga kasalanan. Sinasabi. Ganda ng yung pagkakasabi nga dito ni St. Paul. Kaya sabi ko kanina sa iyo, Brother Anthony, yung context nun, bagaman applicable sa atin na lahat nga ng tao nagkasala, oo. Natin accepted yun, generally accepted. Pero at the time of St. Paul, sino yung sinusulatan? Ang mga hintil. Ang sabi, lahat ng hintil na pailalim sa kapangyarihan ni Satanas. Kaya pala lahat. Ngayon, kasama ba sa mga hintil si Mama Mary? Hindi. Udyo siya. Udyo. Kaya accepted. Accepted siya doon. Magandang puntos din. Tama. Kaya, all in all, medyo lumalalim na yung gabi natin. Pinalate kasi tayo. All in all, i-summarize na siguro natin to, no? Na yung isang maliwanag at napakasimpleng paliwanag tungkol sa dogma ng Immaculada Concepcion na siya ay na siya ay walang bahid ng kasalanan magmula pa lamang sa paglilihi ng ina ni Santa Maria. No, na yun ay talagang idinisenyo na. Kung ang termino nila diyan ay predestination. Kung predestination ng term nila diyan, yun ay pumapatungkol yun kay Santa Maria na siya ay talagang naka-preserve na o kumbaga itinilaga na siya upang yung pagliligtas ng ating Panginoong Diyos ay matupad sa pamamagitan ni Kristo na siyang dadaan doon sa sinapupunan ni Santa Maria na malinis. Hindi dapat yun mabahira ng kahit na anong dumi. Diba? Kaya nga pagka ang babae nga ay nasa ilalim na ng kasalanan, ibig sabihin nasa ilalim na rin din siya ng diablo. Kaya imposible na ang ina ng ating Panginoon ay nasa ilalim ng kahit na anong uri ng kasalanan. Oo. Hindi sila kumbaga hindi sila magkalaban noon. Magkasundo na sila kasi pareha silang nasa kasalanan, di ba? Oo. Kung isa pa, kung nasa ilalim ng diablo si Maria, paano niya matatapakan yung diablo? Di ba? Magkasundo na nga sila Magkabarkada na sila, hindi na sila magkaaway. So until now, brothers, yan dalawang forces na yan, si Mama Mary at saka yung Diablo, magtatalo pa rin hanggang ngayon yan. Magtatalo pa until now yan. Kaya tayo yung bunga Tayo yung bunga ng babae. Yung binhin ng babae, yan yung nasa revelation ng mga mananampalataya. No? At yung binhi ng Diablo o yung binhi ng ahas, ang sabi ni Kristo, kayo sa inyong amang Diablo dahil siya ay ama ng kasinungalingan. No? Yung sabihin ninyo o yung sabihin nila na si Santa Maria ay may kasalanan, iyon ay kasinungalingan. Yun ay nagpapakita na sila, yung mga tumutulig sa mahal na birhen, na sila ay anak ng inyong amang Diablo. Ha? Ayan. So, yan mabigat din yan. Oo. Mabigat yan. Ha? Kaya, sana kung gusto ninyo maging anak kayo ng babae o ng liwanag, huwag kayong sinungaling. Nahuhuli dito Nahuhuli sa nila no?
So, ayan, Brother Anthony, baka may gusto kang i-promote? Yan lang. Patuloy pa rin din nating suportahan tong Catholic Faith Defense na page. Lalo na pagka tuwing linggo, no, meron tayong Apollo session dito, no, na yun nga isa na kaisa rin ng yung page na ito ay kaisa rin din ng organization din na St. Peter's Amen Society na page. Ayan, pagkano i-promote din natin ng SPMS. At yung lahat ng organization na nagpo-promote din o nagtatanggol sa ating pananampalataya, kabilang na rin din ng ang Catholic Apostolic Movement of the Philippines. Yan, may talk na doon, yan ang po eh. May talk na doon eh. So, ayan, no? So, sa ngalan ni Brother Jess, no, yung aming segment, bukod sa Apollo session, no, yung Faith in Spirituality, welcome kayo. Faith in Spirituality, yun naman ay, it's all about charismatic, no? So, para hindi tayo puro apologetics. Kumbaga sa hindi puro dito ang bugbog. Kailangan bugbog nyo rin to. Yun yung unang dapat nating maisa-isip at masa puso natin na ang paglilingkod sa Diyos ay hindi lang puro sa pagkakaalam ng katotohanan, kundi yun ay pagsasabuhay din ng katotohanan na tanggap natin. Tama. Amen. So ayan, no, mula sa amin ng mga admins ng Catholic Faith Defense, nagpapasalamat kami sa mga nanood, no, at sa mga nag-comment yan, no, bagamat hindi natin nabasa kasi medyo busy tayo sa pag-re-review ng mga comment, ay in-appreciate po namin yung inyong comments, no. So ayan, so sa bilang panghuli, no, bilang NCR organizer ng CFCLAMP, no, binabati natin ang ating presidente, si Brother Diego Kahuluan, ang ating Vice President, si Brother Alfie Jaba, yung ating founder, na si Brother Fernand Presilas, no, at nagpapabati din ang buong team ng Apologetica sa pangunguna ni Brother Marco Evangelista at ni Tatang Larry Malyari, no, na isang convert din, no? So ayan, no, meron tayong mga talks sa CFCLAMP, 16 talks yon, topics in regards of the Catholic faith. Pwede kayong sumali doon, ano? Yan, so you are welcome. Just message me on Facebook, no? O kaya sa aming page na Catholic Faith Lay Apostolic Movement of the Philippines. So, tigit sa lahat, binabati natin yung mga kaibigan nating traditionalist. Huwag na kayo magalit sa akin. Ayan. So, maraming salamat. Oo. Maraming salamat at God bless sa inyo lahat, ano? Apollo session is now over and out. Okay. Ayan. Amen. Amen.